Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 12:03 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, administrasyon nagpasalamat sa Kongreso sa Special Authority ni Pangulong Aquino. Pagbisita ng media sa Cabali Island ay pinagpaliban ng EAP. Kaso versus sa Abu Sayyaf Group na nakasagupa ng militar sa Sulu, ihahanda na. Mejorada ay kinalungkot ng pagkadeklara bilang persona ng drata sa Iloilo. Sinasabing nga dami sa condo units pinalalantad. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Isang magandang tanghali po sa inyo, mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Matarcos. At Brigada Luna Agimat. Araw ngayon ng Miyerkules, November 19, 2014. Naku, 36 days na lamang po, mga kabrigada, at Pasko na. Puntahan na natin ang detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Pinasalamatan ng Malacanang ang Kongreso matapos makapasa ang resolusyon na nagbibigay kay Pangulong Benigno Aquino III ng Special Authority para maaksyonan ang napipintong energy crisis sa susunod na taon. Sinabi ni Presidential Communications Operations Secretary Sani Coloma na ang nasabing hakbang ng Kongreso ay hakbang patungo sa pagtugon sa inaasahang power shortage. Tiniyak naman ni Coloma na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Kongreso upang maibsan ang maaaring maging epekto ng nasabing sitwasyon sa susunod na taon. Kahapon nga ay inaprubahan ng House Committee on
Energy ang panukalang magbibigay ng special power kay Pangulong Aquino para tugunan ang power shortage sa susunod na taon. Samantala sa pagbisita naman ng Pangulo sa Singapore, pinasalamatan niya si Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong sa pagtulong sa bansa nang nanalasa ang Super Typhoon Yolanda. Nangyari ang pulong ng dalawang leader sa Istana Main Building kahapon habang mamayang gabi ay darating na rin sa bansa ang Pangulong Aquino. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ipinagpaliban naman ng Armed Forces of the Philippines Chief Staff General Gregorio Pio Katapang ang planong pag-imbita ng mga mamahayag para magtungo sa Caballo Island para makita ang sitwasyon ng mga Pinoy peacekeepers mula sa Liberia. Una na sinabi ni Katapang na layunin sana ng media tour na maipakita sa publiko na nasa magandang kalagayan ng mga peacekeepers na isinailalim sa 21 days quarantine at walang dapat ipag-alala ang pamilya ng mga ito. Sinabi ni Katapang na ayaw nitong madagdagan at lumaki pa lalo ang isyu hinggil sa pagpunta nila Health Acting Secretary Janet Garin sa isla para tingnan ang kondisyon ng mga naka-quarantine na peacekeepers. Nilino naman ang opisyal na ang inihirit na pagdalaw ng mga pamilya ng mga peacekeepers sa Caballo Island ay hindi umano hawak ng EAP. Iginit ng opisyal na sumusunod lamang umano sila sa anumang guidance ng DOH na siyang pangunahing humahawak sa kaso ng mga Filipino UN contingent na nagmula sa Liberia. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa kaugnay pa ring report, kunin natin ang live report ni Brigada Bong Kagape. Halos 1,000 OFWs mula sa Ebola hit countries na posibleng umuwi ng Pilipinas, pinaghahandaan na ng gobyerno. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Todo paghahanda na ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para sa nakatakdang pag-uwi ng bansa ng daan-daang mga OFWs na galing ng mga bansa may kaso ng Ebola virus. Sa panayam ng Brigada News FM kay DOH Acting Secretary Janet Garin, sinabi nito na tuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Nigeria, lalo na sa mga Filipino community. Batay sa pagtaya ng DOH at ng Department of Foreign Affairs, nasa 700 na mga OFWs mula sa Ebola hit countries ay naasahan na uuwi ng bansa ngayong Pasko at Bagong Taon. Una nang sinabi ni Garin na may dalawang mga lugar na rin ang siyang pinagpipilian ng pamahalaan kung saan posible i-quarantine ang nasabing mga Pinoy sakaling uuwi ng bansa mula sa mga bansa may kaso ng Ebola virus. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Brigada News FM, The Music and News Authority, ang inyong kabrigada, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, pinanindigan ngayon ni Health Acting Secretary Janet Garin ang pangunahing concerned ng kanilang pagbisita sa mga Pinoy peacekeepers sa Caballo Island kung saan naka-quarantine ang nasa 133 na Pinoy contingent ay ang kapakanan umano ng mga ito lalo na ang kanilang kalusugan. Sa panayam ng Brigada News FM kay Garin itong umaga, sinabi nito na hindi lamang dapat iasa sa mga health workers ang kapakanan ng mga sundalo lalo na sa pag-monitor ng kanilang kalusugan. Ayon kay Garin, kailangan din na makausap ng personal ang nasabing mga Pinoy peacekeepers upang matiyak kung talagang may nararamdaman ang mga ito. Una nang inamin ng Acting Secretary ng Department of Health na patuloy ang pagtanggap nila ng mga batikos mula sa publiko na dapat naman sana anyang maunawaan ng taong bayan, lalo na't wala naman umano silang nalabag na protocol ng World Health Organization. Sakaling kasalanan din anya ang ginawa nilang pagbisita ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang at iba pang team sa Caballo Island ay nakahanda naman umano nilang harapin lalo na kung maglalabas ng anumang parusa si Pangulong Benigno Aquino III. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, punta naman natin ang report mula sa ating kabrigadang Leo Navarro Maligdem. Palasya Dumistansya sa Binay Controversy sa kabila ng bagong mga pasabog. Alamin natin ang report. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live! Nanindigan ng Malacanang na dumistansya sa kontrobersiyang kinasasangkutan ni Vice President Jejo Marbinay sa kabila ng panibagong pasabog ni dating Makati City Mayor or Vice Mayor Ernesto Mercado. Ayon kay Presidential Communication Operation Secretary Sonny Coloma, ibubuhos na lamang ng palasyo ang oras nito sa pagpapatupad ng good governance kesa makisausaw pa sa usapin, lalo pa anya at nangyari ang mga aligasyon umano kay Binay noong mayor pa ito ng Makati City. Matatandaan na kahapon nga ay panibagong pasabog ang ginawa ni Mercado kung saan inilantad nito ang umano'y mga suhol na condo units kay Binay noong mayor pa ito, bagay na mas hindi naman pinanghimasukan ng administrasyon. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Maligdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide.
Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Sa kaugnay na balita, hinamon ngayon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang sinasabing dummy sa mga condominium unit na nakapangalan sa pangalawang Pangulo na maglabas ng mga ebidensya at lumantad sa publiko para patunayan ang mga akusasyon nito na tinawag namang kasinungalingan lamang. Sa panayam kay Cavite Governor John B. Cremulya, nagsilbing tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na sadyang binaliktad lamang ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado ang kwento dahil ang katotohanan anya ay dummy ng nagsilbing testigo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, si Olivar. Napag-alaman din na si Olivar ay kasama sa flight manifest ng helicopter na kumuha ng mga larawan at videos sa Rosario property ng Sunchamp sa Batangas. Nabatid na sa pagdinig ng subcommittee, inamin ng isang Ariel Olivar sa pamamagitan ng kanyang isinumiting affidavit na siya ay dummy umano ni Vice President Binay sa ilang tagong yaman sa Makati City. Si Olivar ay residente ng Barangay Pembo, Makati. Nakapangalan sa kanya ang isang condominium unit 2801 sa The Peak Condominium sa Leviste Street, Makati. Ngunit ang totoong may-ari ng gusali umano ay si Binay. Una nang ibinunyag ni Mercado na umaabot na sa 60 hanggang 70% umano ng mga condominium building sa Makati City ay may unit si Binay. Brigada Balita Nationwide. Samantala nakatagdag sa parang kaso ng Armed Forces of the Philippines ang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group na nakasagupan ng militar sa Talipao Sulu nitong Biyernes, kung saan nasa 5 sundalo na nasawi habang 20 tamaan ang sugatan. Itong kinumpirma ni AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapang Jr. matapos na magipagpulong kahapon sa matataas opisyal ng Western Mindanao Command. Sinabi ni AFP PIO Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, kabilang sa mga kasong murder, kidnapping at iba pang mga isa sa kaso laban sa ASG, partikular na sa kanilang leader na si Abu Sayyaf Commander Radulana sa Hirona. Kaugnay nito, inaalam na rin ng AFP ang balitang ginamit na ng mga bandido sa pagbibili ng mga makabagong armas ang ransom money na kanilang nakuha sa binihag ng mag-asawang Aleman. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Boost your immunity. Ayan, isa po ito sa magandang naidudulot ng magandang ugnayan at samahan ng magkapareha sa tuwing naglalambingan kapag magkasama. Ayan. Kung saan naman sinasabing ang taong ganado sa pakikipaglambingan tulad na lamang ni Brigada Sandy ay may magandang kalusugan. Ayan at ang madalas po na pakikipag-love making sa inyong asawa ay nagpapalakas ng antibody na tinatawag na immunoglobulin A o IgA na nakapagpoprotekta sa atin mula sa sipon o sa mga infeksyon. Aba, kaya para lagi kang may proteksyon at mapadalas ang labing-labing nyo ni Mrs., ugaliin ang uminom ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule 30 minutes bago ang pinakakinasasabikang sandali. Pati si Mrs., mga kabrigada, pwede ring uminom nito gamit ang mainit na kape, gatas, tsaa o maligamgam na tubig. Aba, siguradong aapaw ang pag-iibig. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule, tatagal ka ba? Available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. At yan po ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Adults Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, 12:40 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw-anak! Tol, bakit nanlalamot at namamagay ang eye bags mo? Kasi ang tagal kong nakatulog kagabi, tol eh. Ha? Bakit? Anyari? May kumbulsyon kasi si Mrs. kagabi at marami siyang binabanggit na pangalan. Ha? So ngayon, bakit namamagay yung eye bags mo? Di kasi ako makatulog eh. Hinihintay ko na matawag ang pangalan ko. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit.
Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's drugstores nationwide. St. Apollonia Drugstore, Julius Pastor New Market, Batangas City. Naomi's Pharmacy, Public Market, Lipas City, Batangas. Villanueva Pharmacy, P. De Hoya Street, Lemery, Batangas. City Drug, Amarillo, Makati City. Ngayong panahon ng tag-ulan, linisin ang inyong kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at kalsada. Kabrigada, maging responsable. Nang sa huli, di tayo magsisi. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.